Anyway, dakuin natin ito. Nagpapahiwatig na ho, mga kababayan. Nagpapahiwatig na po ang pinakabatang Duterte, mga bossing. At nararamdaman na po natin, mga bossing, na ito na po ay tatakbo sa 2025. No? Ganyan ang mga stylean ng mga Duterte. Di ba, Cheryl Santamaria, John J. Jason, Milagros Rombawa at Nenita Betonyo? Oh, watching from Singapore. Sana all nandiyan sa Singapore. Nakakamiss dyan sa Singapore. Pag umuwi nga kayo, no? Dalan nyo ako ng Kaya Toast. Babayaran ko sa inyo. Favorite ko yun eh. Oh, nagpaparamdam na mga kababayan. Sabi dito ni Hanelet, si Kitty Duterte daw umiiyak. Umiiyak yung anak ko kasi, ayan. Nasaan ba yung ano? May patugtog ba tayo ditong maalaala mo kaya? Wala, wag na. Umiiyak yung anak ko kasi kung pwede lang sana hindi siya mapasok sa politika. Parang Inday Sara Duterte lang din. Ano, hindi ako tatakbo. Ayaw kong tumakbo. Parang ang dating Pangulong Duterte lang din. Hindi ako magtakbo dyan sa pagkapangulo na yan. Oh, bandang huli tumakbo din. Ano ba yan? Wala nang bago. Ganyan at ganyang style pa din. Dapat, pag nararamdaman nyo na humihina ang inyong samahan at wala nang sumusuporta sa inyo, ibang estilo naman. Iibahin mo na kasi hindi na gumagana yung dati. Di po ba? Ibahin mo na. Maghahanap ka na ng bago. Kaso, paulit-ulit po yung style nila, mga kababayan. Sabi ni Puting Ahas, nagpapapilit lang pala, Boss Mark. Ganyan naman yung mga yan. Pilitin nyo ko. Paano pag wala nang pumilit? Dahil yung 32 million ho, mga Boss Chief Amo, sir, na ipinagmamalaki nila, kasama pa po doon yung bilang natin. Ako, naniniwala ho ako. Majority ng 32 million, bumaklas na ho doon. Kasama po ako. Di po ba? Kung pwede lang, sana hindi siya mapasok sa politika. Narinig ko, sinabi ng papa niya, mag-aral ka at sumunod ka rin sa yapak ko. Naku po, yan na. May sinasabi na ang dating Pangulong Duterte. Mukhang mag-aano na din to. Mukhang presidente din ang tatahakin. Sabi ni Leandro De Vera, kakandidato sa US of A. Yari tayo dyan. Umiiyak sa tuwa dahil siya naman ang papalit sa mga kapatid niya. Mga bossing, ano yun? Dadali na naman tayo sa paawa-awa. Naku, si Kitty Duterte, yung ama niya nakulong, iboto natin ito sa susunod na eleksyon. Ganun na naman. Di ba? Ang ending, kawawa na naman ng Pilipinas. Bakit? Hindi kasi ibinoto dahil sa galing. Hindi kasi ibinoto dahil alam mamuno. Ibinoto kasi naawa dahil yung tatay nakakulong. Tigilan ho natin yung mga ganyan, mga kapwa ko, Pilipino. No? Huwag tayong boboto ng dahil lang naaawa tayo doon sa mga tao kasi kinulong yung tatay niya, iboto natin to. Bumoto ho tayo, mga boss, chief, amo, sir, na ayon po doon sa kakayanan ng tao na yon. Sabi ni Marus Vlog, kaso US citizen siya, not allowed for political rally or political gathering. Naku, hindi, totoo naman, di ba? Bakit nagsisisigaw si Kitty Duterte sa mga campaign rally nila? Di po ba? Nung isang linggo lang ho, tingin ko dawit si Kitty Duterte doon, mga kababayan. Nung isang linggo, dawit si Kitty Duterte doon sa sinisigaw nila o yung pinakalat nila na meron daw pong magre-raid doon sa bahay ng dating Pangulong Duterte na mga kapulisan po. Ang ending, wala. Binulahaw lang po nila yung mga kapitbahay nila
Imbis na sana yung kapitbahay sa tapat nagbembangan na. Hindi, pinalabas pa nila. Meron, tulungan nyo kami, ire-raid kami. O kasama yung bakla na nag-live-live. Wala ho, di ba? Pero sumagot ang kapulisan dyan. Hahanapin, tutuntunin yung mga nagpakalat nitong peking balita na ito. Kasi nakaka-alarma ho, mga kababayan. Nakaka-alarma ho. Wala naman palang katotohanan. Oh, nagsinungaling din. Bakit puro sinungaling? Di po ba? Yung palabas nila na yon na kesyo daw nire-raid yung kanilang bahay, nagpapaawa lang ho yung mga yan eh. Akala nila maaawa yung mga kapwa natin Pilipino. Ay, naku, ayan, talagang etong gobyerno ni Bongbong Marcos, ginigipit talaga ang mga Duterte. Style lang ho nila yan. Di po ba? Sabi ni Gen Z, BO lang o 80-80 lang ang boboto dyan kay Kitty. Malamang ho, mga kababayan. Oh, biruin mo. Yung mga PDP, sobrang gamit na gamit nila yung pagkakaaresto o yung pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte. Yung PDP laban. Bakit? Ano ba sinisigaw nila dyan sa mga campaign nila? Paulit-ulit po, bring him home. Alam naman natin na hindi nila kayang iuwi ang dating Pangulong Duterte. Oh, panapaasa yung mga DDS na maiuwi nila si dating Pangulong Duterte. Eto ngayon, pati si Kitty, gagamitin na din yung pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, syempre ano gagawin niya? Kinulong po ang tatay ko, kinidnap po ang tatay ko, kaya iboto niyo po ako. Ganon ang style. Yung mga uto-uto naman, o sige, boto natin to, nakakaawa. Pagdating na po, nung maglilingkod na dahil nanalo sa awa, hindi na alam kung paano patatakbuhin. Milo Mill, political strategy nila yan. Sabi ni Mityan Gamboa, plataforma ay sa isang politiko lang, di para sa bayan. Kalokohan. Para kay Duterte lang ho, mga kababayan. Ani nga o sabi nga ni Robin Padilla, mga bossing, ay, boss, kung sinabi lang nung boss ko na i-contempt kita, i-contempt kita. Sinabi kay General Torre yun, mga kababayan. Di ba? Sinabi kay General Torre, iyon mga bossing. O, Kitty Duterte ulit, mga bossing. Gusto nyong makita. No, kasi ayan nagpapahiwatig na, tatakbo.